Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito na kung saan magkakaloob ka ng banal na mensahe sa bawat isa bilang pagkain spiritual ng Panginoon. Ikaw at Diyos sa Espiritu, marapat lamang nasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At ang iyong mga salita, ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Patawarin po kami sa aming mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Inisin mo po ang aming puso. Buksan mo po ang aming puso. Ang banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa. Kami patuloy na nagtitiwala, naniniwala at umaasa sa iyo, banal na Espiritu. Patuloy kang kumilo sa mga darating pang minuto. Ang iyong banal na salita ang maitaas at mabigyan ng parangal. Sama-sama po natin bigyan ng karangalan ng mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ang mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya ay pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo ng ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito kasi ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, inulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kahit hindi na siya hayagang naglakad sa Judea, sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa Ilam. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nilalapit na ang pista ng Paskwa, maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya siya sa pista o hindi?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kayo po ngayon ay nakikinig sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Sapagkat sinabi nga po ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At maraming salamat sa Panginoon, ang unang biyaya na natanggap natin sa araw na ito, Marso 28, no? 2026, Saturday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual, bilang gamot spiritual sa ating mga kaluluwa. Talaga naman po dito sa ating binasang mabuting balita, ayon kay San Juan, ay talagang pinagbalakan, patayin ang Panginoong Jesus. Saka naman nakakita, no, isang perpektong Heso Kristo, walang ginawa, kundi talaga pang mabuting balita, ang pagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himala, at bumuhay ng patay. Meron pang mag-iisip na patayin siya. So, masasabi natin na kahit gaano ang gawin nakabutihan ng isang tao, meron pa rin masasabi ang ibang tao. Di ba? Kahit gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin. Hindi lalo na kung ikaw'y gagawa na hindi maganda. Pero minsan nga, sa panahon ngayon marami na rin gumagawa na hindi maganda na napupuri. Kasi noon, pag gumawa ka na hindi maganda, hindi ayon sa batas ni Moises, mapaparusahan ka. Pero ngayon, iba na, na-normalize na ang mga kasalanan. Pinupuri na ng tao. So, yun ang pinagkaiba ng noon at ngayon. Pero ang Panginoong Jesus, masasabi natin na alam niya yung kanyang misyon Alam niya kung bakit siya nagkatawang tao. Nakafocus siya sa kanyang misyon para iligtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Kaya kahit marami mga distraction ang na-encounter niya, focus lang siya doon. Kasi dito sa mabuting balita, sinabi nga dito na maraming nag-aabang sa kanya, na ulihin siya, at maraming paratang sa kanya. Talagang gusto siya patayin, no? Why? Because of mga inggit. Dahil nga naman ng mga pariseyo na to, mga saduseyo, mga saserdote, na talaga namang nag-aral mabuti, nagpakadalubhasa sa kasulatan, matatalo lang ng isang anak ng karpintero, which is ang Panginoong Jesus. Hindi naman mayaman, hindi naman sosyalin, hindi ba? Kakaroon ng inggit talaga. Kaya kapag nangangaral ang Panginoong Jesus, hindi lahat yan sumasampalataya. Meron iba dyan mga nagmamarites lang, iba nag-usyoso lang, diba? So, makikita rin natin sa mabuting balita na hindi rin sugod ang Panginoong Jesus. Kung tutusin niya, magagawa niya lahat ang gusto niya dahil siya ay anak ng Diyos Pero alam niyo yung salitang palamig. Palamig muna siya kasi mainit na siya sa mga sa mga taong gustong manakit at pumatay sa kanya Kaya ang ginagawa niya, diba, hindi muna siya nagtatago muna siya, hindi muna siya lumalabas sa public places kasi alam niya darating ang tamang panahon para doon. So ano ang may bibigay na spiritual na mensahe ng mabuting balita sa araw na ito? Alam po natin na noon, panahon ni Heso Kristo, wala pa talagang mga internet, wala pang social media. Talagang mabagal yung pagtagbo ng kabihasnan. Sabi nga, sa panahon ng Panginoong Heso Kristo, bago ka makapangaral ang salita ng Diyos, kailangan nilang maglakad ng milya-milya, ng ilang oras, na talagang lakad, no? Talagang sa init ng araw, bago sila makapangaral sa bundok, o tatawid pa sila ng kabilang ibayo, sakay ng bangka, tatawid sila sa dagat. So talagang pahirapan yung pagpapalaganap ng mabuting balita, no? Yung minimisyon ng Panginoong Jesus kasama yung kanyang mga alagad. Pero sa panahon natin ngayon, meron na tayong tinatawag na social media. Meron na tayong tinatawag na mga Facebook, mga TikTok, mga YouTube, napakadali na mag-feed ng information. Kamukha ng Google, mag-type ka lang kung anong gusto mong itanong, nasasagot na, no? So, napakabilis. Pero, ang nangyari,
kung kailan naging mas mabilis yung pagpapalaganap ng mabuting balita, saka naman tinamad, saka naman nawala ng interes ang tao na sundin, tularan ang ginawang pagmimisyon ng Panginoong Jesus. Sabi nga, ngayon sa Facebook, no? Di ba, merong mga, pag nag-post ka, merong sa ilalim nakalagay, pwede kang mag-like, mag-comment, mag-share, o kung sa YouTube, pwede kang mag-subscribe. Hindi po ba? Marami tayong fina-follow, nagiging followers tayo ng mga, di ba, kilalang vlogger, artista, o kaya kahit hindi sikat, basta yung masasabi natin, nagustuhan natin yung post niya, pwede natin i-like yun. Pwede tayong mag-comment ng positive or negative comment. Pwede pa natin i-share yun kung nagustuhan natin, no? Pwede pa tayong mag-subscribe para anytime na magpo-post yung tao na yun, na-inform tayo, na na-notify tayo. Meron din tayo naririnig ng mga nag-viral na mga posts. Pero nakakalungkot na parte ng pag-unlad ng ating teknolohiya ay mas parang tinatamad ang tao. Samantalang ang Panginoong Jesus, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Ang kanyang pagmimisyon na ipakilala ang Ama sa tao, sa pamamagitan ng anak. Sapagkat kung ano yung ginagawa ng anak, yun mismo ang Diyos Ama. Sapagkat ang anak at ang Ama ay isa. So, sa panahon natin ngayon, bakit hindi nangyayari na masunod natin yung Great Commission? At ano ba yung Great Commission? Ipalaganap ang mabuting balita. Hindi naman kasi lahat binibigyan ng gift na makapagpahayag, maging preacher. Hindi naman lahat, di ba? May mga kanyang-kanyang gift yan eh. Pero sabihin natin na kahit na tayo ay tagakinig o follower, we can share the Word of God through social media. Kaya lang, ang mahirap, hindi makita sa ating mga social account, sa mga post natin, na nag-glorify ang Diyos. Samantalang, iniutos yan ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus. O sige, bababa ka sa lupa, magkakatawang tao ka, ipapalaganap mo ang aking mga utos, ang aking pag-ibig sa tao. Kailangan magbalik loob sila, magkaroon sila ng repentance, sumunod sila sa kalooban ng Ama sa langit. So tayo, bilang mga nilikha ng Diyos, dapat ginagawa natin yun. Marami naman tayo makukuha sa social media, sa mga YouTube, na mga everyday gospel, mga biblical verses, na pwede nating i-post sa ating social media account. Para halimbawa, meron kang 2,000 followers or 5,000 Facebook friends, mababasa nila yon, marireceive nila yon. Tapos, yung Facebook friends mo na nakabasa nun, pwede pa niya yung i-share. Pwede niya yung i-comment. Kasi ano to ang dapat nagbo-viral ngayon sa atin ay ang salita ng Panginoon. Kasi puro bad news na ang napapakinggan natin everyday. Yung gera sa Iran, yung pagtaas ng langis, no, dito lang sa Pilipinas, talaga namang ang bilis na tumataas ang gasolina, ang mga bilihin. Samantalang kung nakikinig tayo, nakakapagbasa tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, ang magiging dating nun sa nakakabasa is good news. Kasi everyday meron tayong bad news at meron tayong good news. At ang gusto ng Panginoon, everyday ma-feed ang ating spirit ng good news. Para sinasabi nga na fighting spirit. Sapagkat ang totoo naman talaga na battle na hinaharap natin everyday is masahol pa sa gera sa Iran at US. Ano yung spiritual battle. Araw-araw, minuminuto, meron tayong between ng battle ng between good and evil. Amen? Kaya dapat kakarinig tayo niyan. At sinusunod natin kung ano ang binigay na halimbawa ng Panginoong Jesus. Nabuhay siya
dito sa mundo na talagang nandoon yung flame, ang apoy na maiparating ang mabuting balita. Kung tutusin, kailangan pa ba niya yung mga 12 alagad niya para ipalaganap ito? Nasa kanya naman lahat ng karunungan. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Hindi siya nag-isa sa pagmimisyon, sa pagpapalaganap ng bubuting balita, sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kumuha siya ng mga alagad para turuan. Para pag naturuan na, sila na yung magpapatuloy hanggang sa henerasyon. As a generation natin, sobrang dali na ang pagpapalaganap ng buting balita. Kaso, hindi yun ang gusto nating mabase. Hindi yun ang nagbo-viral eh. Ang nagbo-viral yung mga tipong mga awayan, agawa ng asawa, yung mga naghiwalay na si ganito, mga patay na ganito. Mas maano pa yun eh, mas marami pang natatanggap na likes, na comments, na share. At ang nakakatakot na part ngayon ng social media is gino-glorify na yung kasalanan. Yun na ang nag-viral. Yung mga divorce na naglalaganap na sa social media, na nilalike ng tao, kino-comment, na mangyari na magkaroon na ng divorce ang Pilipinas. Tapos sinishare pa yun. Hindi po ba? At nakakatakot din ng social media ngayon kasi yung mga fina-follow natin, nagsasubscribe tayo sa mga tao na hindi naman nag-glorify ang Diyos sa mga pinopost nila. At ang nag-glorify, kanilang sarili. Kaya kapag halimbawa, nag-follow tayo sa isang social account, isipin natin, ano bang pinopost ng taong ito? Ito ba yung nag-glorify ang Diyos? O baka yung sarili na niya yung nag-glorify? Nafi-feed niya sa tao na, ito tama itong ginagawa ko, gayahin niyo to. Ang nakakatakot pa, may mga nag-aaway pa sa mga comment section, no? Hindi naman sila magkakakilala. Pero makikita mo, nagbumurhan na sila sa comment section, pinagtatanggol na yung nag-post. Hindi po ba? Sabi nga think before you click. Madali na kasi ngayon mag-post ng sama ng loob sa social media. Madali na ngayon mag-comment sa social media. Magtago ka lang sa damn account. Pwede ka nang manira eh. Hindi po ba? Kumbaga, meron tayong tinatawag yan, trial by publicity. Sa sobrang daming mga negative na nasasabi sa isang tao, na ipopost na yan sa social media. At ang Panginoong Jesus, nakita mo natin sa mabuting balita, na talaga namang naging kilala. Sa panahon natin ngayon, nagkaroon siya ng maraming followers. At doon siya kinainggitan. Amen? Lahat ng himala, ginawa niya. Lahat ng kabutihan, ginawa niya. Yung mga bulag, nakakakita, nagagamot niya. Yung mga bingi, nakakarinig. Yung mga maketong, nawawala yung ketong. Himala yan. Hindi yan magawa ng mga saserdote, ng mga naiinggit sa kanya. At higit sa lahat, ano yung kanyang ginawang himala? Yung kay Lazaro, nabuhay ang isang patay. Sinong pare, sinong saserdote, ang makakagawa nun? Tanging ang Panginoong Jesus lang. Dahil nananahan sa kanya ang Diyos. Ang Diyos Ama. Kaya, yung pagkagigil na lang ng mga inggitero sa kanya, gusto siyang patayin. Sa panahon din natin ngayon, di ba? Marami ding mga naiinggit na talagang pwedeng pumatay ng tao, no? Sa politika lang eh. Kapag ikaw ay nakainggitan, bayad lang ng heart killer yan. Pwede kang patayin. Pwede kang ipapatay. Amen? Ganun na ang tao ngayon. At ang nakakainis ngayon sa social media natin is nino-normalize na talaga ang kasalanan. Sobrang normal na. At nakakataas balahibo na makikita mo yung post ng isang vlogger, whatever, artista, whatever it is, no? Sinasabi pa yung word na God bless you. Kapag nakakabasa ako ng ganun, talagang kinikilabutan ako. Kasi biro mo, hindi naman nag-glorify yung Diyos sa pinopost nila, pero sabi pa nila, God bless you. Yung pagsasama nyo, wala kayong tinatapakan na tao, matulungin kayo sa kapwa nyo. Yun ang mahirap dun eh.
walang nasasagsaang tao, pero ang tanong, gusto ba ng Diyos yung nangyayari na ganun? Amen? Napakahirap talaga magpalaganap ng mabuting balita sa panahon ng Old Testament, ng New Testament, pero ngayon sobrang dali na. Pero ayaw pa rin ng tao. Hindi pa rin ang salita ng Diyos ang nagiging bida. Dapat yun na eh. Dapat meron tayong interes na sa mga YouTube lang, ang daming mga kilalang pare na everyday sila nag-gospel, everyday silang nagkakaroon ng mga topic about God, sa mga word of God. Pero, di ba, hindi interesado ang tao. Iba ang interes kasi ng tao ngayon kasi iba ang finifeed ng social media. Puro makalaman, makalast, mga nakakatakaw, nakakatukso na gusto ng mata. Yung mga pampaganda, yung mga pag mayroon kang pag marami kang mga pera, mga mamahaling sasakyan sa bahay, sikat ka. Diba? Sikat ka. Pero hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Sapagkat anong mapapala ng isang tao, makamtan man yan lahat dito sa mundo. Sige na, ikaw na yung sikat, ikaw na yung mayaman, nasa iyo na lahat. Kung ang kapalit naman nito ay kaluluwa. Nabuhay tayo sa mundo ito, hindi para tayo ang mag-viral, kundi ang Diyos. Na sa bawat gagawin natin, nag-glorify ang Diyos. Kaya nga, di ba sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, at anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo na parang hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Tayo, nilikha ng Diyos. Dapat, yung pamumuhay natin, nakikita ang Panginoon. Nakikita ang Diyos. Kaya nga, di ba, yung mga taong sobrang sama na, hindi kumikilala sa Diyos, puro kasalanan na yung ginagawa, pag nagbalik loob yun sa Diyos, sino ang nag-glorify? Ang Panginoon. Wala naman tayo dapat ipagmayabang sa sa social media, sa totoo lang, wala. Sapagkat ano man yung meron tayo, galing yun sa Panginoon. Pinagkakatiwala sa atin ng Diyos yun. Pero minsan kung magyabang tayo sa social media, kulang na lang sabihin natin na umaasenso ako dahil sa sarili kong lakas, kasi matalino ako, kasi magaling akong maghawak ng business. Hindi pwedeng ganun. Dapat, in anything that we do, in anything that we say, in action, in thoughts, in words, ang Diyos ang nakikita. Kasi siya dapat ang bida sa bawat araw. Kasi nagigising tayo sa panibagong araw dahil sa Kanya. Ang bawat pagtibok ng ating puso, ang bawat pagkurap ng ating mata, dahil yan sa Diyos. At yan ang nakakalimutan ng tao. Kasi sa mundong ito, ang nagahari si Satanas. At si Satanas ay hari ng pride. Kaya gusto ni Satanas, puro materialistic tayo, puro material things ang pinagmamalaki natin sa ating social media. Amen? Siguro, kung ang bawat tao, kung ang bawat isa sa atin, lahat naman halos ang tao may cellphone Lahat halos ng tao may Facebook may YouTube, may TikTok. Kung bawat isa sa atin, laging nakikita ang kabutihan ng Diyos, hindi ba? O halimbawa sa YouTube, may kilalang pare, nag-gospel siya. I-like mo, i-share mo, mag-comment ka ng thank you Lord, amen. Tapos yung pinag-sharean mo yun, mababasa yun ng mga Facebook friends mo. Tapos ipapasa, natutupad natin ang Great Commission. Amen? Akala kasi natin, ang utos ng Diyos ay natatapos sa 10 utos. Hindi. Ang tutusin, maraming utos ng Panginoon. Yung pagbabasa nga lang ng Bible everyday, utos na yan ng Diyos Yung pagdarasal. Pero hindi ba? Masyado nating nililimit ang Panginoon pagdating sa Kanya. Sabi nga, kung ang taong gustong magyabang, ipagmayabang ang Diyos. Yun lang. Kasi wala tayo dito kung wala ang Panginoon. Lahat pinagkakatiwala, lahat temporary, lahat hinihiram. Amen? Kaya dapat nagtutulungan tayong i-viral ang Panginoon. Lalo na sa mga taong hindi pa tumatanggap, hindi pa nagbabalik loob sa Diyos, wala sa kanila ang Diyos, hindi una ito sa kanilang buhay. Kasi madali kasing sabihin na kilala ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Ang tanong, may relasyon ba tayo sa Panginoon?
Hanggat wala tayong malalim na relasyon sa Panginoon, hindi talaga tayo para sa Panginoon. Amen? Kaya nga yun yung pinakaunang utos na dapat mag-viral Ano yun? Bigyan mo ang Diyos na higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip. Yun dapat ang nag-viral. Para nalalaman ng tao na, oo nga, alam ko yung pagmamahal sa anak, sa magulang, sa asawa. Kung mahal mo ng 100% ang anak mo, dapat 200%, 500% ang mas pagmamahal natin sa Diyos. Dahil pag mahal na natin ng Panginoon, number 1 siya sa buhay natin, kaya natin mawala ang lahat, wag lang ang Panginoon, magbubunga yan ng mabubuting gawa. Tandaan natin yan. Aanuhin mo yung nagba-viral na wala siyang ginawa kundi gumawa ng mabuti. Yun naman pala, para maitaas ang kanyang sarili, para makilala siya. Lalo na sa politika, para pagkasusunod na election, maboto siya. Kasi, syempre, napopost niya yung mga puro kabutihan. Kabutihan niya Amen? So, nararapat lamang na iisipin natin na, sino bang bida sa araw na ito? Mukha ngayon, March 28, 2026. Sino ba ang bida? Bakit ba ako nakakain? Bakit ba ako nakabalik mula sa trabaho? Bakit ko ba nakikita itong mga pamilya kong ito? Kasi, dahil sa Diyos. Ipinagmamalaki natin ng Panginoon. Sabi nga, ang kumikilala sa Diyos, kikilalanin din ng Diyos. O kikilalanin din ng Panginoong Jesus sa harap ng Ama. Pero kung mali na nga yung ginagawa natin, puro kasalanan na nga, tapos pinopost pa natin sa mga social account natin, tapos proud pa tayo, Hindi natin alam. Meron pala tayong mga followers na sumusunod na. Sinusunod na yung idol nila kung anong ginagawa. Malaki ang pananagutan nung nag-post na yun. Kasi nagiging sanhi siya ng pagkakasala ng iba. Amen? Dapat sa panahon na ito, nagiging bold na tayo, may boldness na sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kapag mali, kapag kasalanan, hindi ba dapat binobroadcast yan? Sa social media. Hindi, kung ano pa yung kasalanan, yung pa ang kumakalembang sa social media nagkakalampag. Pero yung paggawa ng kabutihan, wala, ayaw sabihin, natatakot. Lahat tayo hanggat nasa kasalanan, nasa kadiliman tayo. At kailangan natin ng liwanag ni Kristo para maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So gamitin natin ang social media natin para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Hindi man tayo maging pare o preacher na makakapagsalita sa tao. Yung ma-share lang natin ang salita ng Diyos sa ating timeline, sa ating group chat. Nabibigyan na natin ng parangal ng Panginoon. Tutularan na natin ang Panginoong Jesus na nagmi-mission. Amen. O kaya pag nakikinig ka ng mga about God, mga Bible verses, or kwento tungkol sa Diyos, pwede mong lakasan yun. Makarinig yung mga kasama mo sa bahay o yung kapitbahay mo. Ayun, pagpapalaganap na yun ng mabuting balita. O kaya nga sabi ko nga, pag sinisend mo yan sa GC o sa kakilala mo na alam mo, nag-down ngayon, nade-depress, pagpapalaganap na yun ng mabuting balita. Kailangan nating magpalaganap ng mabuting balita, lalo na sa ngayon. Ang dami ng paghihirap ang dinadanas ng tao. Hindi lang sa mundo, hindi lang sa isang bansa, hindi lang sa isang community, sa ating pamilya at sa ating sarili. Kaya kailangan lagi tayong napapaalalahanan ng salita ng Diyos. Oo, alam na natin yung tama at mali. Narinig na natin ang mga utos ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon hindi tayo makalaya? Naaalipin tayo ng ating mga kahinaan. Kasi nga, kulang tayo sa alam mo yung pinifeed everyday yung ating puso, yung ating kaluluwa. Kasi, meron tayong espiritu Nilikha tayo ng Diyos na hindi lamang katawang lupa. Meron tayong espiritu. So, paano natin sasambahin ng Diyos? Paano tayo makikipag-usap sa Diyos kung patay tayo espiritual? Kaya sa panahon na ito, bagamat nandiyan yung maraming pagsubok,
Kailangan yung spiritual life natin, lumalakas yan. Gumagana. Kumbaga sa sakit, merong maintenance sa sakit sa puso, sa diabetes. Kailangan dalhin natin ang spiritual maintenance, ang salita ng Panginoon. Kailan pa ba natin siseryosohin ang salita ng Diyos? Kapag wala ng internet, kapag wala na yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan, yung mga material na bagay. Kapag patay na tayo, kapag nakaharap na tayo sa Judgment Day, saka pa ba natin sasabihin na, Lord, dapat pala nung nabuhay ako, ikaw yung ipinagmalaki ko, hindi yung sarili ko. Amen. Alam niyo, kapag gumagawa tayo ng kabutihan, hindi naman tayo yun eh. Ang dapat nating pinagmamalaki ang Diyos. Dahil Diyos lang naman talaga ang mabuti. Hindi natin pwede sabihin na mabait ako, mabuti ako, matulungin ako, hindi. Iwasan natin yung ako, hindi. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa niya ng banal na espiritu. Kaya since may kakayanan tayo, meron tayong, binigyan tayo ng kakayanan na ipalaganap ang mabuting balita, huwag natin ito ikahiya. Huwag natin itong kahiya. Kasi ang konti-konti na lang ng mga tao na may interest na i-post ang mabuting balita eh. Minsan na nga lang, Sunday na nga lang pupunta sa simbahan eh. Para makarinig ng mabuting balita, hindi pa interesado eh. May mga tao pa kung kailan homily, tsaka lalabas, tsaka maninigarilyo. Samantalang, yun ang mahalaga sa misa. At huwag tayo masasatisfy na every Sunday lang tayo nakakarinig ng gospel. Kailangan everyday talaga. Kasi ito yung pangangaral ng Ama sa atin. At never nating sasabihin na kapag nakakarinig tayo ng mga gospel, ng mga salita ng Diyos mula sa pare o sa mga taong pinili ng Diyos, sasabihin natin naghuhusga. Huwag natin sasabihin yun. Kaya mo sinasabi yung Bible verse na yan kasi manghuhusga ka. Hindi. Kasi kung manghuhusga ang mga taong pinili ng Diyos mula pala sa panahon ng Old Testament, yung mga propeta, yung mga hari, hanggang sa Panginoong Hesus edi ang hari na manghuhusga ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat kung ano naman sinasabi ng Panginoong Hesus, yun din naman sinasabi ng mga taong gustong magpahayag ng mabuting balita eh. Kahit kailan, hindi naging paghuhusga ang salita ng Panginoon. Ito'y pag-ibig, pangangaral sa atin na naliligaw na tupa. Amen. Kaya lang, ayaw kasing tanggapin. Ayaw natin tanggapin yung katotohanan. Kaya hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng ating mga kasalanan. Sa bawat ginagawa natin, merong sagot ang Panginoon eh. Kaya nga pag tayo nananalangin, meron tayong problema, may sagot na ang Panginoon eh. Asan manggagaling yun? Sa salita ng Panginoon. Kapag tayo nananalangin, tayo nakikipag-usap sa Diyos. Pero pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, ang Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. Kaso, mas gusto pa natin matagal kausap yung mga taong kapwa makasalanan. Nakikipag-chat tayo na ilang oras, samantalang magdasal, nakipag-usap sa Diyos, para interes. Bakit? Simple lang naman sakit. Bakit maraming tao hindi interesado sa salita ng Diyos? Kasi nga ang Diyos ay hindi nakikita. At yun ang kulang sa ating mga tao. Yung spiritual side ng pagkatao natin, hindi siya nag-activate. Hindi siya na-online. Subukan natin hindi kumain, hindi uminom, di pa magkakasakit tayo. Ganon din ang kaluluwa natin. Ganon din ang espiritu natin. Pag wala itong hindi tayo nadidiligan lagi, natataniman ng salita ng Panginoon, namamatay tayo. Spiritually dead. Amen? Ganon ang nangyayari sa atin. Kaya sana, nasasanay tayo paunti-unti na mag-share ng salita ng Panginoon. Huwag nating ikahiya yan. Isa na yan sa mga magagawa nating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Na sana, maisip natin na, oo nga, no? Si Kristo nga, anak na ng Diyos, pero wala siyang ginawa kundi i-share ang gospel. Kahit maglakad siya sa init ng araw, pumunta siya sa matarik na bundok, pumunta pa sa kabilang ibayo, sumakay ng...
Diba? Tayo pa kaya ngayon na pinagaan na ng Diyos. Pero syempre, hindi papayag ang dyablo. Yung social media, gagamitin din ng dyablo para hindi mag-viral ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang gusto ng dyablo, makita natin yung mga mai-offer ng social media na wala doon ang Panginoon. So huwag tayong pa-deceive. Huwag tayong padaya. Bagamat ang Panginoong Jesus ay hindi pa dumarating at darating siya nga anytime na parang magnanakaw, ang banal na Espiritu ang iniwan sa atin ng Panginoong Jesus na dapat nananahan sa atin. Amen. Kaya sana mag-isip-isip din tayo, no, na ang lahat ng bagay dito sa mundo iwanan natin. Ready na ba yung ating kaluluwa? Kung natin kakalimutan, naniniwala tayo sa langit at saka sa impyerno. At walang papasok sa langit nang walang totoong relasyon at pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Jesus, Ama sa langit, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na nakakalimot kami kung sino bang dapat ipagmalaki namin sa aming mga social media account. Mga bagay na ipinopost namin walang kakwenta-kwenta, mga bagay na ipinopost namin na sarili lang namin na ipinagmamalaki namin. Panginoon, turuan mo kami magkaroon ng puso, nakamukha ng puso ng Panginoong Jesus na walang ginawa kundi magmisyon, palaganap, kabutihan ng Diyos. Nawa sa mga panahon nito ng Kwaresma ay magnilay kami kung gaano kahalaga na ang bawat isa ay nagtutulungan upang patuloy na palaganap, ma-viral ang salita Panginoon. At hindi natin mamin ito magagawa hanggat wala kaming malalim na pagkilala at relasyon sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sabayin ang ngalan mo. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw, tawalin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahinto sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po. Nawa, magkaroon po tayo ng desire na ipalaganap ang mabuting balita. Magtulungan po tayo, no? Kasi ito po yung mahalaga talaga to eh. At talagang magbibigay ang Diyos ng kayamanang hindi mabibili ng pera kapag nakikita ng Panginoon na tinutulungan natin siya na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Nawa, i-share nyo itong Saturday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat upang masunod natin ang Great Commission, ang ipalaganap ang mabuting balita. So, kung ibibigay po ni Lord ang March 29, 2026, Sunday Gospel, muli sama-sama po tayo magnilay ng salita ng Diyos. To God be the glory.